Okay, welcome back to our video. Andito ulit kami. Pag-uusapan ulit natin ang tungkol sa pagpunta dito sa Canada. Kung ikaw ay napapaibig ng pumunta dito sa Canada, tapusin mo ang video na to. Merong top 10 reason why people from the Philippines might choose to migrate to Canada. Yes, napapansin nyo, marami ng tao na makikita nyo na lang na nag-post na papunta na sa Canada or nasa Canada na. Number one reason, better economic opportunities. Kung napanood yung mga first video, so yun, nabanggit natin yun. Siyempre, ito ay first world country, kaya mas maraming opportunities, mas maraming trabaho, mas maraming pwedeng i-explore na trabaho kapag pumunta kayo dito. So, at the same time, okay yung magiging pay kahit na starting pa lang. So, yun yung isang reason. And you can get a job in various industries that can provide a high standard of living and a better income potential. That's number 2. Quality of education. Yan, sa mga hindi nakakaalam, ang education ng dito, ng mga bata dito, from preschool up to high school, free. At of course, doon sa mga, meron din private, pero sa mga public schools, it's free. Pero kahit na public school siya, it's already a good institutions para matuto mga anak natin. So, yun ang isang malaking thumbs up. And plus, ang mga bata po dito ay may allowance every month. So, kapag magka-college na yung mga anak mo, pwede mong ipunin ito para ready na sa pagka-college nila. Third reason, healthcare benefits. Yan. So, maraming healthcare benefits na pwedeng makuha dito sa Canada because of the government. So, for example, yung insurance health benefits, let's say may nangyari sa'yo, na wag naman sana, na minsan hindi na iwasan, lalo kung physical job. May insurances na ibinibigay, yung insurance na through government, ibibigyan ka ng financial support. MSP, and as well as yung mga employer mo is nagpo-provide din ng private insurance. So, kami ngayon is tatlo yung insurance namin. Yes, at the same time, maganda yung coverage ng health benefits, yung mga medication, prescription drugs, tapos yung, basta mas marami siyang health benefits na pwede natin po. Ultimo, itong eyeglasses ko is free galing sa insurance. And then, number 4 is political stability and safety. And safety, yan. So, political stability. Ang na-observe natin dito, maganda ang pamamalakad ng government. Kumbaga, wala namang kami nakitang signs of corruption sa almost 8 months of stay namin dito. Lahat ng mga institution dito or let's say mga benefits ay nakikita mo na nandyan talaga sa iyong paligid. So, namamaximize siya. And number 5 reason is cultural diversity. Yes, yan ang isang advantage kapag ikaw ay nag-ibang bansa tapos pumunta ka sa Canada. Unlike kung i-compare mo sa maraming ibang western countries, medyo uso yung Asian hate, racism. Dito, FYI, sa Vancouver alone, parang may areas dito na almost 70 to 80% immigrants. So, kita-kita diversified. And statistics din yun talaga na 70% ng tao dito sa Canada is immigrants. Actually, 80%, sorry. 80% and 20% is Canadian. Number 6 reason is the environmental quality. Yan. So, maraming pwedeng puntahan na sa mga nature lovers, yan, maraming pwedeng puntahan na mga park. Tapos, mapapansin nyo yung mga pinupuntahan namin, karamihan po doon is free. Wala ka pong babayaran. Yun, doon napupunta yung tax na binabayaran ng mga tao. Number 7 is work-life balance. Yes, work-life balance. Yan. Merong saying, hindi naman siya saying, parang ini-implement dito sa Canada na parang nakagawian na, kumbaga, pagdating ng ganitong oras, ano ba yun, 9 o'clock ba yun, 8 o'clock? No more business. Maaga magsarado talaga dito mga establishment. Actually, kapag weekend dito, kung sa Pilipinas, late magsara yung mga malls, dito, mga 7 p.m. lang, 7 p.m. nagsasarado na sila kasi it's time for family na. And actually, nung lumipat kami dito sa Canada, mas nagkaroon ng maraming time sa amin. Si Pao, pumapasok siya sa work ng 8:30 ng morning and umuwi siya sakto ng 4:30 p.m. Yes, no more OT and no more extra job. And number 8. Number 8, strong legal system. Yan lang yung medyo sad part sa sa Pinas. Medyo mahina yung ating legal system doon. Nasasabi namin based on experience din, pero yun ang advantage kapag pumunta dito. Just government, kumbaga, kung ano talaga yung pinaglalaban mo, I think makuha mo talaga dito. So, equal treatment. Plus transparent. Masakit bang isipin, pero na-compare namin to sa Pilipinas, nakukuha minsan lang sa lagay ang government natin. And dito, yun ang hindi ko pwede. Sadyang standard talaga yung system nila. And number 9 reason is retirement and aging population. Yan. So, dito pwede kang magtrabaho for as long as you want, for as long as you can.
Nasa sa'yo yun. Kasi sa atin sa Pinas, parang super encouraged na mag-retire ka at saka hanggang 60 plus ka lang yata pwede mo alam mo, work sa dito atin. nga, napansin ko rin dito sa Canada, kita mo yung mga may edad na lumalabas pa rin sila, nakakapag-work sila, parang ang lalakas nila dito. Sa atin, minsan, pag-retired ka na, parang nasa bahay ka na lang. Yun, mas ini-encourage dito yung mga matatanda na magpasyal, mag-work. Yan yung napansin namin dito. Actually, may mga nakakausap kami na mga 90 years old na, nag-walk pa rin sila dito. Yun, and yes, and yung pension, meron din sila mga pension. Not the least, Last but not the least is personal growth and development. Yan. So, talagang mas encourage yung personal growth dito. Dahil simula pa lang pagkabata, mas focus ang mga not financial, educational institution na turuan yung mga bata makipag-socialize at i-develop yung self-esteem nila at as a result, yung mga bata pa lang may mataas na confidence at yun ay malaking bagay na magagamit nila kapag sila ay tutungtong na sa kanilang professional milestone. So, yun, malaking advantage yung personal growth dito at yun ang isang magandang alignment kapag kayo ay may mga bata na gustong isama dito kapag kayo pupunta sa family. Sadyang literally bright future ang nag-aabang para sa kanila. At saka, dito, kung hindi ka man nakapagtapos ng college, pwede ka pa rin ditong umasenso dahil nabibigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho, umangat yung position, and kahit hindi ka nakapagtapos na pag-aaral, pwede ka maging manager through experience and certification. Mag-elevate ang position mo dito sa Canada. So yun, kung ngayon pa lang nag-iisip ka na, napakaganda talaga na mag-migrate dito sa Canada. Basta i-check nyo lang yung eligibility nyo kung pwede kayo dito sa Canada. And yun, kung sino lang yung may gusto, why not try? Kasi open ngayon si Canada. Ayun lang po, and see you sa next video.